Nagtanggal sa atin sa ICC. Si Digong din. Sinasabi ng mga DDS, chess master si Digong. Siguro nga naniniwala ako kasi 'di ba sa sobrang galing niya, chineckmate niya yung sarili niya. Kasi sa pamamagitan ng pagtatanggal niya sa ICC, ngayon hindi tayo makapag-ugnayan sa kanila na pauwiin dito yung yung matanda, di ba? Tsaka bakit natin pauwiin? Nandun na siya. Mas mahalaga na naandun siya kasi ang batas doon, kumbaga wala siyang hawak doon na mga pwedeng maka-impluwensya sa takbo ng kaso, wala ring hawak doon ang mga ang Marcos administration para maka-impluwensya rin sa kaso. So para sa akin, and kung talagang susuriin niyo rin kung mabuti, magiging patas po ang investigasyon sa ICC dahil wala naman pong hold dyan ang ating gobyerno. So ayaw niyo po ba yun? Ngayon, sa mga DDS na nanonood, kung meron man dito, kung sinasabi niyo na kawawa naman si Tatay Digong nyo doon, kaya ako naniniwala na kung talagang may significant deterioration sa health ng dating Pangulo, ay maglalabas ng official medical bulletin ang The Hague. Siyempre kahit papano, kahit sabihin natin na si dating Presidente Digong ay naharap ngayon sa posibleng kaso ng pang-aabuso, di ba? Crime against humanity, bilang isang dating nagsilbi sa isang bansa, talagang ipapaalam pa rin yan sa publiko, lalong-lalo sa Pilipinas kung talagang may nangyayari nga masama sa matanda. Pero wala naman tayo nasaksiyang ganun eh. So para sa akin, siguro, basically, okay naman siguro yung dating Pangulo doon. Walang significant health deterioration, kagaya ng sinabi ko. Hayaan lang po natin na gumulong ang batas sa solusyon dyan. Ito ang solusyon dyan. Sabi nga ng ating kaibigan kanina, yung umuwi na, sabi niya, ang solusyon talaga yan, para hindi na pinagtatalong-talunan yan, ipakrimit na nila kagad. Ipakrimit na nila para maging abo na, para at least ito talaga, agaw-agaw sila. Hati-hatiin na lang yung abo, di ba? Ano masasabi mo doon? Hindi, di ba, ipakrimit na. Tas, buhay pa ikikrimit na. krimit na. Di ba, 5 garapon yan. Hindi isa sila magkakapatid, di ba? Para tapos ng problema. Di ba, at least bringing mo, 5 yung inuwi na garapon. Alam nyo, ganyan talaga buhay. Lahat ng tao mamatay. Si Digong, ganoon talaga matanda na siya, 80 years old na. Bukas, baka may level test. Diba? So, mamatay na yan. Ganyan po talaga. Lahat naman tayo mamatay. Malas niya, mauna siya. Guys, Kaya maniniwala kay Papa Direk. Ito tatlo. Pero pag ano, mamaya pag-uusapan natin yung nangyaring karimari-mari sa Boracay. Guys, please subscribe. Biglang bumalik na, no? Asap. Patrix, mabuhay ka hanggang 1,000 taon. Oo. Diba? Hindi, ito tanong ko sa iyo. Next question. Hindi tanong ko sa iyo. Sa almost magtatatlong taon na nang pinagagawa ng mga Duterte, ano sa tingin mo ba talaga? Ano ba ang tunay na pinaglalaban? Kasi wala akong makitang tunay na pinaglalaban eh. Kasi sabi nila para sa bayan. Pero parang napapansin natin na puro naman ang pag-iingay nila, puro sa kanilang tatay. Ano ba sa tingin mo talaga? Ano ba talaga yung nakikita mo talaga na talaga pinaglalaban ng mga sa tingin mo lang? Opinion mo lang? Sa opinion ko, siguro may mga genuine na supporters talaga na naniwala talaga sila ng panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na maraming itong nagawa para sa bayan. Pero tapos na kasi po yung termino niya, and nung matapos ang termino niya, syempre dahil wala na siya sa kapangyarihan, nakita talaga nitong mga otoridad natin na may mga paglabag, lalong-lalo sa kanyang kampanya na war against drugs. And nandyan din po yung POGO na sa kanyang administrasyon din po nagkaroon ng legalization. So para sa akin po kasi, siguro kung ipaglalaban natin si dating presidente, no, sana mas maghanap kayo ng mga factual na mga evidences nyo. Tapos yun ang i-post nyo sa social media. Halimbawa talaga may mga makikita kayo numero. Mas maganda na ganun para magiging mas healthy yung
discussions natin, yung discourses natin, kumbaga may pang-utak na tao. Kaso ang ginagawa niyo po kasi, sa totoo lang, karamihan po sa inyo ha, hindi ko naman po kayo nilalaan, ako po kayong lahatin, hindi ko po kayo masyadong kilala, siguro iba-iba po tayo ng pinanggagalingan. Sa palagay ko, mas maganda po talaga na hindi po kayo gumamit ng mga ad hominems kasi kagaya niyan, ang unang pamilya, inaatake nyo sa mga issue ng mga butod-butod, tinitira nyo po sila sa kanilang mga, halimbawa, sa physical na anyo. Para sa inyo, napapangitan kayo kay First Lady, wala namang problema dyan eh, kung para sa inyo, di ba? Beauty is in the eye of the beholder. Pero hindi nyo na po kailangan gamitin yan para lang ipagtanggol yung inyong mga poon. Sasabihin nyo po na, halimbawa, pangit ang unang ginang, mas maganda si ganito, ganyan. Kasi nagiging ano po kayo eh, yung nagiging diskurso po natin, pang ano lang po yan eh, pang bata. Hindi na po magandang pakinggan yan. Halimbawa, pwede po kayong kung meron po kayong mga legitimong reklamo, ilabas nyo po sa social media. At kami naman po, i-debunk po namin yun kung talaga makikita po namin na yun ay mali. Diba? Katulad yan, hanggang ngayon, yung 20 pesos na bigas, hindi nyo pa rin pinaniniwalaan pero napapakinabangan na po ng marami nating kababayan. And mismong yung commercial rice, from prices na nagkakahalaga ng 70, 60 plus, ngayon may mga 30 plus na po. Ganon po kaganda ang ginawa ng ating mahal na Pangulo. At hindi po yan nagawa ng mahal nating Pangulo dahil lang sa siya ay nagpanukala ng subsidy. Hindi po, mali po kayo. Kasi sa loob ng 3 taon, ang ginawa po ng ating mahal na Pangulo ay namigay po siya ng mga traktora sa mga magsasaka, namigay po siya ng mga binhi, ng mga fertilizer, at higit sa lahat, namigay po siya ng ng mga lupa talaga. Ang dami na pong pinamigay na lupa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Some of which were promised during the time of his father pa. Kaso naudlot dahil yun nga napalitan si Apo Lakay. Pero ngayon, napaka-poetic po nito nang pangyari kasi it took 3 decades para di ba? Ilang terms, ilang mga presidente ang nagdaan, pero tanging mula sa ama, pinlano nito at anak ang tumupad. So napakaganda po ng ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan po, lahat po yan, all of that are the collective efforts kung bakit nagmura po ngayon ang ating bigas. May tanong ako. Kunyari ako yung media. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, General Torres. Magandang hapon. Ayan kasi sabi ng mga Duterte, maka-Pilipino sila, mahal nila yung Pilipinas, mahal nila yung Pilipino. Anong reaksyon nyo doon na si Digong noon, minura yung mga jeepney drivers? So ganyan, di ba? The former president is during his time, he's portraying that he is champion of the poor Filipino people. Pero ang tanong ko sa iyo, kung talagang mahal niya ba ang mga kababayan natin, lalong-lalo na mga mahihirap, bakit kailangan niya murahin ang ating mga kababayan, ang lalong-lalo na itong mga jeepney drivers na walang ibang ginawa kundi magsilbi sa bayan sa kakarampot na kita, talagang napagsiservisyohan, di ba, ang ating mga kababayan na nagko-commute. Bakit ganon? Tsaka kung siya talaga ay may pagmamalasakit, kung siya ay may pagmamalasakit sa bayan, bakit ang kanyang mga naging patakaran, marami sa patakaran ng dating Pangulo anti-poor. Itong ang kanyang naging war on drugs, based sa mga detalye po na nakita po natin sa mga reports ng mga pulisya, parang lumalabas talaga na anti-poor ito dahil wala naman talagang halos na mga big time syndicates ng droga na na hinuli. Until now, at large pa nga rin yung mga drug lord, di ba? Pero sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kahit pa paano, may mga nahuhuling mga napakalalaking mga droga, di ba? Yung mga buy-bust operations, talagang worth billions of pesos, di ba? Tsaka kung pagdating doon sa pagiging maka-Pilipino, bakit? Pilipino rin naman kami Pilipino rin naman kami, pero ipinaglalaban namin yung katotohanan. At ang higit sa lahat na para sa akin, ang argument na hindi ko talaga masasabi na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay maka-Pilipino dahil sa kanyang panahon ay nagkaroon ng matinding krisis talaga
dyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Sabi nga ni Pangulo, ano ba talaga ni Pangulong Bongbong ngayon? Ano ba talaga ang laman ng gentleman's agreement nyo? Ano ba talaga ang Dami account yun eh. ano ba talaga ang napag-usapan? Bakit tayo ginigipit ng China? Kasi kung kayo po talaga ay pro-Pilipinas, dapat ang pag-aari natin ay pinoprotektahan nyo. Sino bang nagmamay-ari ng isang property ang hindi niya kaya o ayaw niyang protektahan ng kanyang pag-aari? Kaya kami po ay mga makabayan, pinaglalaban po namin ay Pilipinas. Kayo po ang babalikan ko ng tanong. Kayo po ba talaga ay ipinaglalaban ang Pilipinas o tanging pamilya Duterte lamang? Yan. At ako naman. Speaking of numbers, may nabanggit sa kanina. Sabi niya, may numbers daw bang mga Duterte? Meron naman. Meron 30,000 po yung patay. Malinaw na malinaw, may numbers naman po. At dahil dyan po, siyempre, tanungin na rin natin, di ba yung sinasabi mo, ano yung masasabi niya sa yung minura niya, yung mga Jeepney drivers. Hindi na ako magtataka kung ang Diyos na minumura niya, Bob nga na minumura niya, Pilipino pa kaya? Lalo na yung sinabi niya, ano yung mamatay kayo lahat sa gutom. Yun. Doon pa lang, isipin niyo yung pagiging manhid ng mga inutil na mga DDS. Kasi kung gaano kayo inutil na abnormal kayo, ito itindi ninyo. Minura ang Diyos. May bumaliktad. Diba? Minura ang Diyos, minura ang sipok. Diba? Minura itong mga jeepney drivers, sinabihan mga mamatay kayo sa gutom. Diba? Isipin mo lahat ng ganun. Doon pa lang di pa kayo natauhan, hinayo pa kayo. Kaya dito, tanungin natin ngayon itong kaibigan ngayon natin na ito, ipapakilala ko ngayon. Dahil mo basher, pre. Basir yung Dahil mo basher, oh. Ngayon, Sabi ko, bring back toll. ito ngayon, ipapakilala ko sa inyo, ito kasama namin vlogger, ano masasabi niya doon sa naranasan niyang kaligayahan doon sa Boracay. Ano ang pakilala sa Boracay? Sakto lang. Sakto lang. Hindi, yung opinion mo sa sinabi niya. Na, yung minura ron, ano? Mga jeepney drivers, minura ni Digong noon. Anong reaction mo? Kasi sabi niya mga Pilipino siya Yung eh. sa maguto. Sabi niya kasi, Pilipino siya, pero minura niya yung mga Pilipino. Hindi kasi pre, ganito kasi yan. Nung una kasi, yung jeepney modernization, kay Duterte naman nagsimula yan. Hindi yan sa Marcos administration. Di ba sabi pa nga ni Duterte dati, magsawa kayong magutom, bahala kayong magutom, wala akong pakialam. O ngayon, ang opinion ko kasi dyan, hindi makabayan yung mga yan. Kaya yan ay ginamit ni Duterte yung pagiging presidente para magpayaman. Nagpayaman lang yan. At habang nagpapayaman yan, marami sa mga kababayan Pilipino natin yung tinutumba ng panahon yun. Kaya nga kung tutuusin, dapat wala ng mga Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Kasi pag nakabalik sila sa kapangyarihan, abusuhin na naman nila ang gobyerno, uubusin na lang ang kaba ng bayan. Yung na naman para sa akin, hindi makatawa yung mga yan. Kasi kung makatawa yung mga yan, hindi uunahin ng mga yan ang bulsa nila at mga kaalyado nila. Ang uunahin ng mga yan, yung kagustuhan at interest ng mamamayang Pilipino. At saka ito pa, dagdag ko, si Papa Trix na nabasa Boracay. Ano raw? Nanaba? Ano ba? Oo. Pero, obserbano natin ngayon. Ito, kaya kailangan namin ng tulong po ng Department of Health sa mga kaibigan ko. Hindi, may tanong pa ako. Okay. Kasi usapang Malacanang ito eh. Oo, ito eh, galing naman ito kay Nino Barsaga. Kuhanin ko lang reaksyon nyo. Anong reaksyon nyo na di umano si Digong ay nagpapasok ng mga pokpok sa Malacanang? Ano yung 120 per head yun? Hindi, ako muna. Si Banat Ganito, ganito. Ano ko yan ha. Ang sumunog talaga niyan, ang nag-reveal niyan talaga, si Marlica. Di ba naalala niyo yung Awayang Alputera? Ngayon, itong Awayang Alputera tsaka itong grupo ni Marlica, nabanggit ni Marlica to, sinabi ni Marlica, sinabi niya kay Banatbay, parang hindi ko alam na nagdadala ka ng mga babae diyan sa Malacanang. Ngayon, paano ka nakakapasok si Banatbay? Di umano yun ang kwento ni Marlica. Paano ka nakakapagpasok ng mga ganyang babae sa Malacanang? Sino yung binabagsakan niyan? Di ba? So doon pa lang, ako kung tatanungin mo ako kung totoo ba sinasabi ni Marlica, ako nga rin maniwala ako doon, alam mo kung bakit? Na may katotohanan sinasabi ni
ni Marlica. Kasi kasama nila yun eh. Diba? Kasama na, ang daming nalalaman ni Marlica dun sa loob. Kaya nga may, di ba, baka nga sinasabi ng puting asli, paikot-ikot lang din yan sa mga ano yun eh. Grupo nila ano. Ano eh, sila yung na nagsabi. Tsaka sino na nagsabi, alam niyo yan kasi... Oo, kasi naging DDS siya dati. Dating DDS yan. Ang laking budget dito sa babae. Oo. Ito para... 120,000. Ito may katibayan ako dyan. Ito po, dating Davao Death Squad. Ayun. Magandang umaga po at hapon. Ako po bilang pong bali bilang Davao Death Squad po. Ako po ay nagsasalaysay dito sa mga inihaw namin mga laman loob. Ilan na yung nakatay mo? Ilan na yung nakatay mo? Po, Ilan na yung nakatay mo? ako po, Huwag kang mag-alala, blurred to blurred. bird naman po kayo. Japan, Bali Japan. ako po ano eh, tiga ano lang po ako, tiga bit-bit, pero si Las Cañas po yung tiga ihaw. Kaya ako, wala po akong ano, direktang alaman dyan sa pagkatay. Hasid lang nila ako. Kung baka ako tumitingin, bilang lookout. Hindi. Baka ibang karne yung kinakatay. We are not yet boarding. You will board the passengers before you board the aircraft. Prolonged waiting Pero inside the totoo ba? box may Oo, be ito. experienced. Pero totoo ba, Tol, na nung inuutusan kayo dati na patay na, totoo ba na ano, ang mga bituka, saan niyo ba nilalagay mga laman loob ng ano? Who would want to use the Dinadala po namin sa talent. Ito. once again? Pinapakain po namin. To all Philippine Airlines passengers. Kasi paborito ng Talinis yan eh. PR204. Oo, doon po sila. Yung bituka po ng tao, pinapasok yan ng mga Talinis. Doon sila nag-e-egg. This is not yet Nanginginig the daw. boarding call. Kaya pala sarap na sarap si Stephen. Oo, sa tabi. Oo, sarap na sila. Si Stephen, ang balita ko, mahilig po yun sa kapirasong laman. Boarding aircraft. Prolonged waiting inside the box may be Kaya experienced. talaga yung To the kaso naman. availability Hindi ko of laman. the runway for crossing. Sa mga nagtatanong po kung bakit hindi kasama si Kent Garcia, ano po, Who would want to use the meron airport po silang hindi pagkakaunawaan ni Nulo kasi mag-expose sila. Thank you. Lalagyan ko. Sabi, Kent Garcia po bakit daw hindi kasama? Sabi ko mag-ex kayo. ready ka na. Mag-ready na. Ready na ba? Ready na ba? Hindi siya. Siya Okay. naman, lilipat tayo. Pagtapos po, Wait lang. lilipat po tayo kay Stephen Lee TV, Elias. Yay! Lilipat po tayo kay Elias TV. Ito, maganda-ganda po yung topic dito kay Elias TV. Oh, Elias TV. Alam niyo kung bakit? Stephen Lee pa naman. Isisiwalat po ni Stephen Lee yung ginawa nilang hiwaga kagabi sa Boracay. Ayun. Yes. Ah, Sabihin mo na kasi, ito talaga, ito ba exclusive to? ah. Si Stephen Lee po ang first boyfriend ni Marlica. Ngayon, ito naman po ay exclusive po. Ayan, pare. Exclusive po. Siya po yung binoblurred natin dati sa video. Na binaboy niya yung katawan ni Marlica. Tama Kasi yung Nulo, di ba vlogger eh? Ha? Vlogger na rapper. Oo. Kaya po, Di ba? Pero may tattoo daw yun ah. ha? May tattoo daw yun. May tattoo yan si Stephen eh. Kaya mamaya makikita niyo pumunta No rin way. si Stephen Lee. No way. Ayan po, yan po yung kumalikot sa kaloob-looban ni Marlica. Okay. Naka-live ka ba? Ah, Hindi. Record na. Ayan. Shoutout kay Ballpoint Man. Sabihin mo na yung tayo nito. Uy, shout nga pala kay Ballpoint Man. Salamat sa iyong pag-vlog niyo sa amin. Papa Tricks TV po, please subscribe. And Stephen Lee po, nag-iisa lang po yun sa Boracay na Stephen Umangat Lee. ba? Stephen Lee umangat. Yung Lee, LI po ah. 1,350 yan kanina. Ilan na ngayon? Ayan. Lipatan po tayo. Lipatan po tayo, ay Stephen Lee Lipat TV. na, lipat na. Lipat na tayo. Ayan, lagay mo na. Ma'am Ai-chan. Hello po, Ma'am Ai-chan. Hi, Stephen Lee TV po ha. Stephen Lee TV.